Ay, magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa na namang live stream. Oo, nilibayan introduction pa lang may ganyang drama na agad. Ay naku, sa bagay sa mga ganyang gesture niya ata na-hypnotize mga kabatas. Yung tipong ang galing-galing, lahat binabatikos pero pikon pag siya ang binatikos. Tapos sa tunay na debate, nagkakandabulol at lagyan mo lang ng halo parang anghel sa bait. Pero pag mag-isa lang siya at nasa harap siya ng mga followers niya, parang bully na para bang galit na galit sa mundo at sa lahat ng tao kaya lahat pinagtatawanan at binabatikos niya. Ayoko sanang paniwalaan mga kabatas natin yung mga nakikita ko ngayong unang araw ng filing of Certificate of Candidacy. Ayaw daw sanang paniwalaan ni Libayan. Well, Libayan, maniwala ka na. Unfortunately, karapatan ng tao kung tumakbo sila sa eleksyon. At karapatan naman nating lahat na magbigay ng opinyon sa mga gusto at ayaw nating kandidato. Pero nang napakinggan ko itong video ni Libayan, grabe, wala siyang ginawa kundi tumawa, sumigaw, pati nga isang listener niya nakapag-comment na nawala na daw sa katinoan si Libayan. Anyway, as we go along to this video, makikita nyo ang kalidad ng abogadong ito. Parang hindi abogado kung magbigay ng komento. Sabi ni Kion Keeper, pwede ka kay attorney maglabas ng -1 yan, then gawin kami. Pwede, gagawa ko. Gagawa ko ng mga niya, ng mga -1 niya. Oh, may pa-1 ka pa. Kung ano-ano na lang nire-request ng mga followers mo sa iyo. Pero pagdating sa batas, wala na silang natutunan. Mga kabatas natin. Baka public service prank eh. Tignan natin kasi. Ops, don't be too quick to judge. Don't be too quick to judge. Sa iyo nga nila natutunan yung ganyang ugali. Kaya tingnan mo, iyan ang mga nakikita mo sa mga followers mo at sa mga comment. Tingnan muna natin kung ano yung dahilan nila kung bakit sila tatakbo. Kayo naman! Diba? Ano yung sabi natin dito? Odi alteram partem. Libayan, ina-apply mo ba yan? Bakit noong itinatama ka namin, tapos nilait-lait mo kaagad kami, hindi mo pinakinggan yung side namin, umabot pa sa debate? Tapos natalo ka na at nagsalita na ang mga judges, hindi ka pa rin nakikinig hanggang ngayon. At naglatin ka pa talaga, may pa-odi alteram partem ka pang nalalaman. Ano yan, para magpa-impress ka sa mga listeners mo, pero hindi mo naman ina-apply sa sarili mo? Hear or listen to the other side. Okay, let's go. Rosmar, sino malakas? Ang dami talagang drama nitong si Libayan. Oh, don't be too quick to judge. Hindi mo naman yan ipe-play para pakinggan, kundi para batikusin si Rosmar at pagkakitaan. Sinong malakas? Rosmar lang. Let's go. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko pa sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil... Wala naman pala anong ginagawa mo dyan. Ang OA talaga ni Libayan, exaggerated masyado. Daming drama. Anyway, alam mo Libayan, siguro yung mga natulungan niya at yung mga na-inspire sa naabot ni Rosmar, ang mga nag-encourage sa kanya na tumakbo sa politika. Anong ginagawa mo dyan? Dahil? Dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan... Pinush ka lang dahil may pusher. Sobrang naman lakas ng pusher na yan. Sa mga gestures at sa mga choice of words ni Libayan, siguro ang ilan sa inyo naiinis habang pineplay ko ang video niya. Kalma lang kayo at samahan niyo ako habang ina-analyze natin ang kalidad niya bilang abogado at isang vlogger na ang layunin ay magturo ng batas. Tingnan natin kung ang asal at pagbibigay niya ng komento ay constructive criticism or destructive criticism ba. Sobrang lakas daw yata ng pusher na yan. Kailangan ka ng tao kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang ito yung pinakabudol dyan eh. Gagawa ko nga ng kanta ito.
Tingnan nyo ang salita ni Libayan at gagawa pa siya ng kanta. Ang tanong, kailan magiging budol ang salitang tunay na pagbabago? Magiging budol yan kung after niya maupo at wala siyang nagawang pagbabago o wala siyang nagawang contribution sa bansa at hindi niya nagawa ang mga ipinangako niya sa tao. Then doon lang natin masasabing na budol niya ang tao. May ipapakita ako sa inyo at sabihin nyo kung budol yung nasa video. Si Attorney Libayan. Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating Batas Natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors at webmasters. At ito naman ang sinabi niya noong May 5, 2023. Payuan ako ni Doc Adam noon nung nag-uumpisa ako sa YouTube. Nung unang nagkakilala kami, lagi kami nag-uusap, nagtatawagan. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Attorney Libayan, sabi niya sa akin, English ha, pero syempre nagtatagalog din naman siya. Ang sinabi niya sa akin, ang dapat mong gawin, magkaroon ka ng edited videos. Yung edited videos mo, yun yung magkakaroon ng mga 1 million views. Sabi niya ganyan sa akin. Kasi nga, mabobore yung mga tao dyan sa ginagawa mo. Syempre, yun ang ginagawa niya eh. And it works for him. Alam niyo yung sinabi ko sa kanya? Oo, magandang suggestion yan. Pero, I don't have the time. Sabi niya, kuha ka ng editor mo. Pero pag kumuha ako ng editor ko, kakausapin ko pa rin yung editor ko kung paano ko gusto lumabas yung video. Tapos pag hindi ko nagustuhan, mag-e-edit kami, magkakaroon ng back and forth. So ayaw niya talaga ng editor from the beginning. It will still consume time. I have to stick with this kind of platform kasi nga ito yung alam ko at ito yung swak sa akin. Diba? He respected it naman. Sabi niya, go ahead. Kung yan talaga gusto mo. Diba? 20th of August 2020, naglagay siya ng membership fee. Parte ng pondo na makakalap para sa editors at yung iba sa webmasters at administrators. Ang gandang pakinggan na may makikinabang sa pondong makakalap. At hindi lang para pagandahin ang pagbibigay ng libreng payong legal at impormasyon tungkol sa batas sa Pilipinas. Imagine yung pondo na makakalap magke-create pa ng trabaho. Kaso, noong May 5, 2023, nabuking itong si Libayan, wala palang editor at ayaw niya ng editor. Ito ang isang example na nangako ng napakaganda pero hindi natupad. Ang mas matindi, nangalap ng pondo para sa editors pero ayaw pala ng editor. Budol o hindi? Asan na ang pondo? Kay Ina magsabi ng budol pero ano yung ginawa mo? Hanggang ngayon tahimik ka pa rin dyan sa isyong yan. Wala ka pa bang naisip na palusot dyan, Libayan? Bukod sa Uniteam na pambubudol na extreme, ang isang budol din, yung tunay na pagbabago. Ano ba kasi ang tunay na pagbabago na yan? Ha? Makasigaw si Libayan para bagang ang dami na niyang nagawa para sa bayan. Wala naman siyang ginawa kundi batikos lang, puro reklamo at tinuturuan pa ng mali-maling batas ang listeners niya. Pero kung makaasta parang ang galing-galing tapos bilib na bilib pa ang mga kabatas. Ano ba yung tunay na pagbabago na yan? Ililista ko lang para hindi ko makakalimutan. Oh my goodness! Naglista ka pa talaga? Bakit kaya hindi mo balikan yung description ng membership fee mo? At nang malaman mo na nabudol mo ata ang mga nagpa-member at ipaliwanag mo kung bakit nanghingi ka ng pondo para sa editor pero ayaw mo pala ng editor. At nasaan na ang pondo at bakit wala nang nangyayaring question and answer patungkol sa batas at bakit mali-mali na ang mga tinuturo mong batas. Iyan dapat ilista mo lahat. Lista ka ng lista ng kung ano-ano dyan. Dapat ilista mo yung mga mali dyan sa channel mo. Dapat mong ayusin at pagandahin. Hindi yung tawa ka ng tawa dyan na para kang nawawala sa katinuan. Dahil ang description mo dyan sa channel mo at title ng channel mo ay hindi na tumutugma sa ginagawa mo. Kaya unahin mo muna ang pagbabago dyan sa channel mo at ang sarili mo bago mo silipin ng iba.
Ano ba yung tunay na pagbabago na? Paliwanag nyo nga sa akin! Obserbahan ninyo, 3 minutes na yang nakalipas, pero wala naman siyang ginawa kundi tumawa at sumigaw-sigaw dyan sa channel niya. Abogado yan. Ang mga ganitong klase ng abogado ang dapat na didisbar, yung nagtayo ng channel sa layuning magturo at magbigay ng legal advice, pero ganitong klase ng video ang mapapanood natin. Ito ang isa sa dapat mabago, ang madisbar ang mga abogadong nagtuturo ng mali-mali, abogadong mapanglait at abogadong mapaghasik ng fake news at galit na nagdudulot ng pagkakawatak-watak. Kung magpapatuloy at dadami ang ganitong abogado, kawawa ang bansa. Dahilan niya. Kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po... Kung makatawa dyan sa channel niya, parang kay galing-galing. Pero noong debate, parang basang sisiw. Nakagraduate yan, pumasa after 5 years sa bar exam at isang dekada ng abogado. Pero mali-mali pa rin ang turong batas. Paano hindi nangakatalinuhan tapos hindi pa nagre-review bago mag-LS? Mas inuuna pang silipin ng iba at kumpletohin ang 2 to 3 LS a day for the money. Wala ng quality ang mga content tapos ang kapal ng mukha na silipin ng iba na nagsisikap na makatulong sa iba at sa bansa. Tumakbo ka. Sinabi ng pusher sa kanya, tumakbo ka kasi kailangan ng tao. Kailangan ka ng tao. Kasi kailangan ng tao ng tunay na pagbabago. Ano ba yan? Lagi nilang sinasabi sa amin yan, tunay na pagbabago na yan. Yung change na. Lahat ng tao gusto ng pagbabago. Gusto natin ng maayos na gobyerno. Unfortunately, may mga ganit talaga na nag-e-exist sa mundo. At may mga taong tulad mo, Libayan, na imbis na tumulong, hanggang reklamo at batikos lang ang ginagawa. At panay kalap ng pondo sa napakagandang proyekto pero hindi naman napupunta ang pondo sa dapat puntahan. Tunay na pagbabago ang mahirap. Mas gagawin natin mahirap. Oh my goodness. Tunay na pagbabago, yung ilalagay ang lahat ng payment method para yung pinaghirapan ng mga tao i-donate lang dito sa mga vloggers na ito. Kumikita na sa Google AdSense pero hindi pa nakontento, naglagay pa ng membership fee at tumatanggap pa ng mga donasyon. Iyon ang tunay na pagbabago sa buhay ng mga vloggers na ito. Tapos kung makalait sa mga tumutulong, inam. Mas mabuti pa yung iba, gumagawa ng paraan at humahayo at nag-iisip kung paano makatulong sa bansa at sa kababayan natin. Samantalang itong mga nakaupo sa harap ng kamera nila, ayan, nangingitlog na ng pera, kakabatikos at kakasawsaw sa content ng iba at sa mga viral na videos. Ang makabalik sa Palawan. Matanggal yung persona ng grata. Patungkol dyan sa Palawan issue ni Rosmar, ako, ang opinion ko dyan, nagkamali si Rosmar ng dinikitan. Aware naman tayo sa track record ni Rendon Labrador, kaya hindi na ako magtataka sa nangyari sa Palawan. At si Rosmar, ang tingin ko, ay nadala ng sitwasyon at siguro naman natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Dahil kung titingnan ninyo ang track record ni Rosmar, matulungin talaga siya. Madali ang tumulong pag marami tayong resources. Pero ang tumulong ka sa panahon na halos wala ka na rin ay isang kahanga-hangang ugali ng tao. Councilor yung tatakbuhin niya sa district ng Maynila. Ano bang problema niyo dyan sa Manila, ha? O bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 Oh, yan na naman tayo sa dating tumutulong eh. Nakainom ba itong si Libayan bago nag-LS? Abay, napaka-OA. At napansin nyo ba itong si Libayan masyadong galit sa mga taong tumutulong at parang hindi niya gustong nakikita ito. Siguro itong si Libayan galit sa mga tumutulong kasi isang bagay na hindi niya kayang gawin ang tumulong sa iba, lalo na pagdating sa pinansyal na aspeto. Bakit ka tatakbo? Eh, syempre, pag konsehal ka, legislative din yan, di ba? Bakit ka mo? Eh, dati na ako tumutulong.
O ano naman ang masama sa salitang dati ng tumutulong? Dapat naman talaga na ang isang politician ay may katangian na pusong mapagbigay. Of course, dapat may talino din at marunong mag-adjust at marunong tumingin ng nangyayari sa paligid at marunong isaalang-alang ang kapakanan ng lahat, maliit man o malaking tao. Dapak. Dapak na pak. Tunay na pagbabago ko, collab natin yung fans. Oh, collab. Tunay na panggagago. Pwede ba yan? Tunay na panggagago. Iyan, gawain yun ni Libayan. Compare ka Rosmar at saka kay Libayan, si Libayan ang mas nanggagago sa mga listeners niya. Bakit? Dahil sa opinion ko, ikaw ba naman maglagay ng membership fee at sabihin mong ang makakalap na pondo para sa editor, tapos ayaw mo ng editor. Eh di ba napakalaking panggagago yun sa mga nagpa-member? Hindi ba iyon ang tunay na panggagago? Well, sa tingin ko marami tayong example ng tunay na panggagago eh. Oo, ikaw nga yung isa sa example. Kung ikukumpara ko si Rosmar kay Libayan, mas maraming na-contribute si Rosmar sa bansa. Sa tax pa lang na binabayaran niya, napakalaking tulong na yun sa bansa natin. At ang trabaho na create ni Rosmar dahil sa mga business niya na itinayo niya ay napakalaking tulong na yon para mabawasan ang unemployment sa bansa. Ang makapagbigay ka nga lang ng trabaho sa isang tao para mabuhay niya ang pamilya niya ay malaking bagay na. Si Rosmar nag-create ng business to create a job. Si Libayan nangalap ng pondo to create a job. Pero nakakalap siya ng pondo pero hindi nag-hire ng editor dahil ayaw niya ng editor. Pero nangalap ng pondo, trabaho sana yon pero ginago niya ang mga nagpa-member. Isama pa natin yung pagtulong ni Rosmar galing sa kinikita niya. Si Libayan, isama natin yung mga vloggers na nakasuhan dahil sa kanya. So compare sa kanilang dalawa, sino ang dangerous influencer? At mas may nagagawa mabuti sa bansa. Years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa... Ano? Ako, Patingin! 10 years old pa lang po ako tumutulong. 10 years old pa lang. Oh my goodness. Ay grabe, overacting talaga siya. Hindi masama ang magpahayag ng opinyon, pero ang abogadong ganito umasta at magpahayag ng kanyang opinyon, abay sa tingin nyo, normal pa ba ito? Panalo na to. Ay. Panalo na siya. Ikaw, ilang taong ka nagtumulong? Ito, 10 years old pa lang, tumutulong na. Itong si Libayan, makabatikos lang, kung makatawa inam, ano naman ang nakakatawa sa isang batang 10 years old na tumutulong na? Napakadaming bata at a very young age naghahanap buhay na para tumulong sa magulang at sa pamilya. Tapos na. Next content, may isa pa tayo. Punta na tayo sa ano. Punta na tayo. Meron pa sana akong i-feature yung Models of Manila. I-feature ko pati yung si ano, Daniel Magtira. I-feature ko sana. Wala na. Kapag ang ibang nagkukwento ng buhay nila, pinagtatawanan mo at grabe ka kung makareact. Pero pag ikaw ang nagkwento ng buhay mo, may pasuot-suot ka pa ng butas-butas na damit. Tapos na. 10 years old. Putik. Gifted child. Ano bang tinatawa-tawa nitong si Libayan at anong asa lang ang pinakikita nito at pinagtatawanan nito ang isang bata na sa murang edad tumutulong na? Tama, gifted sila dahil hindi lahat ng bata may ganyang klase ng mindset. Hindi lahat ng bata may initiative na tumulong. Ang magulang na nagkaroon ng matulungin na anak ay blessed, napakapalad nila. At ang batang matulungin, nadadala niya yan hanggang paglaki. At bihira ang taong mapagbigay at matulungin na tulad ni Rosmar. Imagine noong pandemic, mga businesses niya ay halos nagsara na at nalugi na, and yet nakuha pa rin niyang tumulong sa iba. At ang taong mapagbigay ay kinalulugdan ng Diyos. Sinabi yan sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. At sinabi din sa Proverbs 19:17, whoever is generous to the poor lends to the Lord and He will repay him for his deed.
Kaya anong tinatawa-tawa nitong si Libayan? At tingnan nyo ang mga comment. Iyan ang napipick up kasi ng mga listeners niya. Kaya same na rin ng sinasabi niya ang mga comment ng mga listeners niya. Overqualified! Gifted child daw mga kabatas natin! Siguro hinahangin na ang utak at tiyan ni Libayan sa katatawa. Tamang asal pa ba yan ng isang abogado o ng normal na tao? Abay, okay lang na magbigay ng opinyon. Pero yung inaasal ni Libayan, sa tingin nyo, normal pa ba yung ganyan? Kung merong gifted child sa pagtulong, si Rosmar yun! Tapos na! Yung mga balak lumaban sa kanya, wag na kayong mag-file! Gifted child to! Pansin nyo ba, sobrang taas ng emotion ni Libayan. Diba sabi niya, when emotion is high, intelligence is low. Prodigy! Panis kayong lahat! Prodigy to! Ay, takbo ka din! 7 years old pala, tumutulong ka na. Ano yung problema ko, no? 10 years old ako, 7 years old ako. Lagi akong sinasabihan ng magulang ko, tumulong ka naman! O tingnan nyo, halos mabali na ang leeg sa katatawa. Diba sabi ko sa inyo kanina, hindi lahat ng bata matulungin at may initiative. Ang iba, kailangan mo pang sabihan at pagalitan bago tumulong at sumunod. Ayan, example si Libayan at proud pa siya. Maghugas ka ng plato, tumulong ka naman! Hindi ka na nga tumutulong tapos nangungupit ka pa nung bata. Eto, pakinggan ninyo. Nangupit ako ng pera. Actually, yung pera na yun, napulot ko sa bahay. Piso. Hindi pa piso. 25 lang yata yun. Matagal ng panahon eh. Inipit ko sa kilikili ko. Tapos naglakad ako palabas. Nakita ko ng tatay ko. Pinagpapawisan ako ng sobra. Sabi niya sa akin, hindi maganda yung ginagawa mo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Ganyan. Dapat, yung napulot mo na yan, ibigay mo sa taong may-ari. Kalimitan talaga kung ano yung ugali mo nung bata na dadala mo yan hanggang paglaki. Ito kasing si Libayan, masyadong pabibo. Hindi niya napapansin, ini-expose niya ang sarili niya. Hindi na nga tumutulong, kailangan pang sabihan, tapos nangungupit pa. Gifted child to, buti. Egos tayo, egos! Napansin nyo ba yung mga nagko-comment mukhang aliw na aliw sila kay Libayan? Abogado yung pinapakinggan nila. Tapos si Libayan, aliw na aliw rin naman sa mga nagko-comment. Hindi niya napapansin, nagmumuka na siyang tanga sa inaasal niya sa channel niya. Oh my goodness! 10 years old pa lang. Nahihiya tuloy ako. Sorry, mama, papa, ha? It just goes to show, Libayan, kung anong klase kang bata noon. Kaya until now, dala-dala mo yan. Kung sa magulang mo, wala kang initiative na tumulong, paano pa kaya sa ibang tao? Lagi niyo akong pinapagalitan, hindi ka tumutulong sa bahay. Ito, 10 years old pa. Panalo na. Hindi ko talaga... Oh my goodness. Sige. Okay, qualifications sa pagiging senator. Ay, hindi, senator councilor. May pusher. Tinulak siya. Pangalawa, 10 years old pa lang siya, tumutulong na siya. Ano ba? Sige. Tulong na po ako sa tao, hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko. Oh my goodness. Uwian na talaga. Alam niyo ba, sabi sa Kawikaan 12:10, kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik.
Alam nyo, bilang tao, caring for the animal is part of our purpose. At itong si Libayan, pati yung pagke-care sa animal, pinagtatawanan niya. Anong ugali talaga meron itong si Libayan? Hindi lang sa tao! Pati sa aso at pusa. Kung bumoboto lang sana yung aso at pusa, talo kayo! Ba't hindi magparehistro yung mga aso at pusa? Alam nyo, sobrang taas na talaga ng emotion ni Libayan. Kaya wala nang sense yung mga sinasabi niya at yung mga binibigay niyang reaction. Kahit nga ang isang bansa, nagbibigay sila ng batas patungkol sa mga hayop para protektahan sila. Pero itong si Libayan, tawa ng tawa. Napaka-solid ng track record. Solid naman talaga ang track record ni Rosmar. Kumpara naman sa iyo, Libayan. Sa kanya, mapatao, mapahayop, maganda ang record niya maliban lang nung dumikit siya kay Rendon. May nagsabi dito, nawala ka na yata sa katulinoan, attorney. Oo, nawala na ako. Hindi ko na makita saan. O, diba, tingnan ninyo, pati yung kanyang listener, napansin na yung inaasal ni Libayan sa channel niya. Nawala na siya sa katinuan talaga. Nonsense na yung mga sinasabi niya. Hindi na criticism yung mga pinagsasabi niya dyan sa channel niya. Yung pagtawa-tawa niya, yung gesture niya, kakaiba. Hindi siya normal. Nawalan ka na yata sa katinoan, attorney. Sabi dito, totoo yun. Nawalan na ako sa katinoan. Ang tanong, Libayan, bakit ka nawawala sa katinuan? Kasi nga masyadong mataas ang emotion mo. Ikaw na rin ang nagsabi, when emotion is high, intelligence is low. Ang cortisol mo sobrang taas, kaya sign na yan ng brain problem. At iyan ang naihahatid mo sa mga followers mo. Very dangerous. O ano, tatapusin na ba natin itong content natin? Inamin na ni Libayan na nawawala siya sa katinuan. So ibig sabihin, itong content niyang ito, walang kwenta, nonsense. Po sa lansangan, inaampon ko. Ay, naampon. Sipin niyo yan. Sino makakatalo dyan? Pati hayop. Dapat pati plants din. Dinidiligan. Di mo pa kumplituhin. Pwede ba naming malaman kung sino tong nag-push o nag-udyok sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or ano. Ayun, sabi ang tanong? Udyok sa'yo. Pwede ba naming malaman kung sino tong nag-push o nag-udyok sa'yo? Pwede ba namin malaman kung sino nag-udyok sa'yo, sabi? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or ano. Pusher nga pusher. Hindi. Napansin niyo kung paano siya magbigay ng comment at reaction sa video. Normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Normal na. Hindi gifted. Gifted siya dyan 10 years old, tumutulong. Tumutulong na. Marami pong kumukuha sa akin na iba't ibang partido. Pero mas nananatili po na gusto ko maging independent para iwas pa pumulitika po. Isipin mo yan, iwas ka sa pamumulitika pero papasok ka sa politika. Genius! Wala na, panalo na talaga ito! Naririnig niyo ba ang ibang abogado kung paano mabigay ng opinyon at reaksyon? Pero itong si Libayan, walang sustansya. Paulit-ulit, walang kasensense. Umiiwas siya sa pamumulitika pero papasok siya sa politika. Ang galing! Overacting na naman si Libayan. Grabe talaga, ano? Makatutol lang talaga. Alam naman natin na kapag ang isang tao pumasok sa politika at pinomote ka ng isang politician, na andoon na yung utang na loob. At iyan ang iniiwasan ng ibang tao na pumasok sa politika. Ayaw nila nang magkaroon ng utang na loob sa ibang politicians. Kaya nga pinipili nila na maging independent. Iyon ang ibig sabihin ni Rosmar. Ang galing, ano, Libayan? Hindi mo na intindihan?
Pero with regards to lawmaking, yung pagpapatupad, paano naman natin i-compensate yon? Kung nandun, paano natin yung pagpapatupad, lawmaking, yung pagpapatupad, regards to lawmaking, yung pagpapatupad, paano naman natin i-compensate yon? Kung nandun tayo sa puros tulong, Rosmar. So, good question! Diba? Policy. Yes, it is a good question. Ako, ang opinion ko dyan, walang experience si Rosmar sa politika, pero her experience and skills sa pagpapatakbo ng negosyo ay pwede niyang maggamit siguro kung paano magiging successful ang nasasakupan niya, kung paano siya mag-create ng trabaho na makakatulong sa bawat individual na nasasakupan niya. Siguro naman mayroong mga advisor si Rosmar na maalam sa batas para makatulong sa kanya kung magkakaroon siya ng posisyon sa gobyerno. Making. Paggawa ng batas. Di ba? Paano na i-compensate yon? Kung puro tayo tulong. Let's go. tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman Yan din yung sinabi ni Robin. Yes, iyan din ang sinabi ni Robin Padilla, though councilor and senator are same na government official. Pero magkaiba yan ng function at job description at nasasakupan. Sabi nga dito, what do local government councilors do? Councilors represent the needs and aspiration of their communities, making significant decisions on their behalf. If you are passionate about your local community, then you already have what it takes to become a councilor. At kung nakita nila yun kay Rosmar, kaya siya pinush, then karapatan niyang tumakbo at bahala na ang botante kung iboboto ba siya. At magkaiba naman talaga ang power ng senator at ng councilor. Sabi nga rito, what powers do councilors have? Councilors play an important role in planning, running, monitoring, and developing council business. At nakita naman natin ang skill ni Rosmar pagdating sa pagpapatakbo ng business. Hindi yan magiging mayaman kung hindi yan magaling magpatakbo ng isang business. At sabi pa dito, councilors work to improve the quality of life for people within their area and make decisions about local issues. They have to decide what is in the public interest among a range of conflicting issues and views. Noong panahon ng pandemic, napakaraming naapektuhang mga tao at maging ang mga business, marami ang bumagsak at nalugi. Kasama dyan ang mga businesses ni Rosmar. And yet, isa pa rin si Rosmar sa mga tumulong. Kahit siya man din ay halos mawalan, hindi pa rin siya nakatiis na hindi tumulong sa iba. Yan din sinabi ni Raffy Tulfo, tignan mo 3 bycam. Regardless kung nakatatlo. Ibig sabihin, nakapasa sa Congress, nakapasa sa Senado, at napirmahan ng Presidente. Tignan mo yung linabas niyang Anti-Seafarers Act, kawawa yung mga seafarers. Nakalimutan niya na gumagawa pala siya ng batas para sa seafarers. Ang lumabas, batas para sa manning agency at saka para sa mga ship owners. Dati sigaw ka ng sigaw kung kailan maipapasa ang batas na yan. Kung batikusin mo si SRT, inam. Ngayong naipasa, mayroon ka na namang bagong comment. Ikaw na ata ang taong wala atang nakitang mabuti sa iba. Si SRT, Rosmar, lahat na lang ata masamang tinapay sa iyo. Abay kumpara naman sa nagawa at kontribusyon ni SRT at Rosmar sa bansa natin at sa mga kababayan natin, abay ang layo-layo mo sa kanila. Ship. Ship talaga. Ship kayo. Ship ka, Raffy Tulfo. Ship mo, Raffy Tulfo. Bullship. Ship ka ng ship dyan. Yung pondo sa editor, nasaan na? Nabulsa mo na ba, Libayan? Gagawin nyo na namang praktisan yung posisyon ng gobyerno kung saan kayo sinasahuran. Oh my goodness. Sana all, no? Tatakbo akong senator. Bakit? Mag-aaral akong gumawa ng batas. Sahuran niyo ako ng taxpayers' money, ha? Sinasahuran man sila ng taxpayers' money,
Pero ang pera na kinikita at pati mga personal na pera nila ay naibabalik nila sa tao na nakakaranas ng hirap kahit papaano naiibsan ang hirap na dinaranas ng iba dahil sa kagagawan ng mga ganid at korap na politicians. Dahil ang mga pondo na dapat mapunta sa tao napupunta pa sa bulsa ng mga korap. Si Rosmar hindi pa politician pero napakalaki na ng kontribusyon niya sa tao at sa bansa. Ikaw Libayan, puro daldal ka at pinagkakakitaan mo lang sila sa pambabatikos mo. Bakit kaya hindi ka tumulong? Hindi yung naglagay ka pa dyan ng membership fee, pinagkakitaan mo pati mga followers mo. Isa ka rin sa may potensyal na maging korap kung magkakaroon ka ng posisyon sa gobyerno. Let's see, mananalo siya, panalo na to, I swear! Di tingnan natin kung mananalo siya, karapatan niya ang tumakbo sa posisyon na napili niya. Karapatan nating lahat din ang magbigay ng opinyon base sa nakikita natin at karapatan ng bawat isa ang piliin ang gusto nating iboto. Dito ako magtatapos at alam mo nyo sa totoo lang, it is challenging to have faith in government officials nowadays. But we still make use of our voting right to select the best candidate. We accept the risk of trusting the individuals we vote for. But ultimately, it is their actions determine if they are worthy of that trust. This is Ecclesiastico. Until next time, take care and God bless. Bye!